Number one means you're always on top. Your number one radio. Breath and relax. It's all gonna be fine. Wakey, 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 wakey! Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ng taga-Bikutan hanggang Alabang. Ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Navotas, Parañaque, Valenzuela, Mandaluyong, Caloocan, patok sa Marikina, ang hilig ng Taguig, atin na rin ang millennials ng Manila. Number 1 sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, millennials ng Baluarte. The millennials choice. Yeah, stop. This is iRadio Los Angeles. Ikaw ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam akong sa'yo ay magpapasaya, at siguradong lungkot may mapapawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila, upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio, at tiyak ikaw ay liligaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ay sigurado, at tiyak ang problema ay malilimutan mo. I'm sure sasaya ka dito. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ay sigurado, pangako. Sa iRadio mga husay nagagamanga, talagang full charge, hindi nagkakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila, kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat, papakanta o sayaw, hindi magpapaawat. Kaya't halika na sa iRadio, tumutok ka na upang ang araw mo ay maging masaya. I'm sure sasaya ka dito. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. I'm sure sasaya ka dito. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. I'm sure sasaya ka dito. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ay sigurado, at tiyak ang problema ay malilimutan mo. I'm sure sasaya ka dito. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ay sigurado, pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Isang makasalanan tulad ko
ay pinatawad na ni Kristo. Siya'y tinanggap at pinapasok ko dito sa loob ng puso ko. Kaya naman ako'y tuluyang nagbago, mga bisyo'y tinalikuran ko upang maging dapat sa harapan mo, pagkat yun ang siyang wasto. Noon lahat ng mali ang siyang ginagawa, talagang walang naiisip kahit isang tama. Kalokohan madalas ang inuuna, kasiyahan ng magkapal lamang sa kapwa. Masigla sa tuwing kaharap ang tropa, ngunit lungkot ang nadarama kapag nag-isa. Hindi malaman, parang may kulang, puso ay malungkot, di makapagdiwang. Isang magkasalanang tulad ko ay pinatawad na ni Kristo. Siya'y tinanggap at pinapasok ko dito sa loob ng puso ko. Kaya naman ako'y tuluyang nagbago, mga bisyo'y tinalikuran ko upang maging dapat sa harapan mo, pagkat yun ang siyang wasto. Isang magkasalanang tulad ko ay pinatawad na ni Kristo. Siya'y tinanggap at pinapasok ko dito sa loob ng puso ko. Kaya naman ako'y tuluyang nagbago, mga bisyo'y tinalikuran ko upang maging dapat sa harapan mo, pagkat yun ang siyang wasto. Ngayon alam ko na kailangan kong gawin, hindi na dapat pang igala ang paningin. Si Kristo lang ang makakapagpasaya sa akin, wala na akong ibang dapat pang hanapin. Mga utos niya palaging aking susundin, tiyak ay sasayang aking damdamin. Buhay ay kay saya pag siya ang iyong kasama, lahat ng pagsubok ay kayang-kaya. Isang magkasalanang tulad ko ay pinatawad na ni Kristo. Siya'y tinanggap at pinapasok ko dito sa loob ng puso ko. Kaya naman ako'y tuluyang nagbago, mga bisyo'y tinalikuran ko upang maging dapat sa harapan mo, pagkat yun ang siyang wasto. Isang magkasalanang tulad ko ay pinatawad na ni Kristo. Siya'y tinanggap at pinapasok ko dito sa loob ng puso ko. Kaya naman ako'y tuluyang nagbago, mga bisyo'y tinalikuran ko upang maging dapat sa harapan mo, pagkat yun ang siyang wasto. Yun ang siyang wasto, 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 yun ang siyang wasto. Isang magkasalanang tulad ko ay pinatawad na ni Kristo. Siya'y tinanggap at pinapasok ko dito sa loob ng puso ko. Kaya naman ako'y tuluyang nagbago, mga bisyo'y tinalikuran ko upang maging dapat sa harapan mo, pagkat yun ang siyang wasto. Okay, thank you, Rejoice. Wasto. Ay, good morning Metro Manila at magandang gabi Los Angeles. Ito po ang iRadio, araw po ng Friday. Yes! Finally! Yo! It's weekend na naman sa amin, pero Sabado na sa kanila. Huling araw na po ng March. Abril na sa kanila. No? April 1 na sa kanila. April Fools. April Fools. Ingat kayo dyan. Naku, mag-ingat kayo dahil Ninos Innocentes. Hindi, ba? sa December 28. Yan ba? Oo. Di ba? Oo nga pala. Oo. April Fool's Day pala ngayon. Yeah, April Fools. Okay, siyempre. Di ba ang ganda-ganda ko? Ha? Ganda-ganda ko. Happy April Fools, no? Hindi na naman, hindi ko hindi na naman nakuha. Hindi lang ganda-ganda ko, super ganda. Naka. Yun. Yun. Ha? Alright. Bati na ta. How is everyone? Buti-buti naman. Ayan. Bukas, ang mamsi ay maglalakotsa. Day off. Day off. Day off ni Inday. Ayan. Maiwan dito si Sir nyo. Atim. Kasi kung inom. Lemonade kaya?
Wow. Whatever. At syempre, bukas, ay ngayong araw nito, makakasama natin ang Ang pagbabalik ng malaking tao. Mayayan. May alis. Mamaya na. Big time siya. Big time talaga. Big time. Kaya natin siya mamaya. At syempre mamaya, huwag kayong kukurap dahil ang No Corrupt Challenge mamaya. Ay, meron na mga napili tayo Yan. na gustong humarap sa isang challenge. Yes. Ayan. At by the way, by the highway, before we go on, ang GCash po sa Pilipinas ay medyo may diferensya. Yung pinadala ko kaninang alas 8 ng umaga, 8, wala. 9, 10, 11 dyan ng gabi. May problema, Gcash. Ay hanggang ngayon, hindi pa nagpo-push. 25 years Processing daw. pa lang. 25 years pa Kaya, bago magawa. Hindi, natanggal na yung pera dun sa account ko, pero hindi pa napapadala. Ang Nagpadala problema, po ako ng pera kay Diyan, diretso dyan sa ano. ang sabi sa akin ng Gcash, Parang siyang kumausap. 25 years pa daw bago niya matanggap. Oo. Kaya yung mga nanalo kahapon ng mga awards, medyo antay-antay lang, alam na this. Nagkaroon ng Wala aberya. sa amin ng problema. Ayan. Nasa ng server ng tumawag kasi ako sa dun sa customer service Sendwave. nila. Sabi ni Boy Abunda, mag-usap tayo. Go, Tito Boy. Sabi naman niya. Nag-uusap na, ayan. Wala tuloy maipadala ngayon. Yun ang problema. Ayan. Kaya Kaya- anyway, nandyan na sa gripo yan. Oo, nandyan lang. Pagbukas nyo Dito, nasa pag tubo na. binubuksan ko mula kaninang alas 8 ng umaga to. Processing. Ayan. Hanggang ngayon, Oo, ayan processing. processing pa rin. Sabi kanina, Tagal lang mga in 30 minutes. Sabi Baksak yung niya. server nila. Pag Oo, ganyan. diyan sa Pilipinas ang problema. Mahina. Yun. Panis. Ayan. Dito sa US, Saka may nagsabi din kasi sa akin kanina. Ganun. minutes lang yan. Tapos na kaagad yung problema. Gusto ko na yan. sana ipadala na lang sa iba. Kaso, Wala na, na-send mo na eh. Na-send ko na, hindi Oo. na nila mababawi. Oo. Ayan. Mahirap na. Ayan. Okay, umpisa na ta dahil meron tayong No Corrupt Challenge. At syempre, mamaya magtutunggali yung ating Yes. dalawang magagaling sa walang kurapan. Yan, malalaman. Happy Friday! Ayan, ang ulam Friday. namin kanina, nag-order na lang kami shrimp fry at saka Kala ko orange chicken and beef broccoli. Pang 10 tao, wala na pala yung bisita namin. Hira, umalis na pala yung... parang... Ayan, Ay, nako. wala lang. Umalis lang. Now you see it, now you Now you don't. see him, now you don't. Ayan, punta kayo dito. Ang daming food foundation. Wala po si Papang ngayon. Ay, oo, masama pa pakiramdam. Oo, masama pa. Nabinat. Nabinat siya. Ang sinisisi po, ang sanhi po ng kanyang pagkabinat ay si Hoy, ayan ka na naman. Kapitana Mayrin daw. Hindi ka narinig, nag-aaral yan. Kaya nga, malakas ang loob eh. Binabalatenga ko rito habang nagtuturo siya. Hindi natidinig. Ayan, yung biyanan nung kapatid ko, si Surasaida ay pumanaw. So, uwi sila ng probinsya. Ayan. 89 years old, diba? Yan. Bonus na. She's back to our creator. Ayan. Okay. Bakbakan mamaya. 1K ang ating laban mamaya para Yes. sa No Corrupt Challenge. Alam mo ba bakit mahal ang ating prices sa No Corrupt? Bakit? Kasi para pagka na-infection yung mata nila, may pambili na Oy, ng grabe. gamot. Hindi naman ma-infection. Hindi, mahirap kasi yan, No Corrupt. Oo, bakit yung iba tumatagal isang oras? Grabe, kaya yun. Ewan ko pa paano na nagagawa yun. Pero, I think magko-concentrate ka, no? isipin mo na lang yung Ako nga, hindi eh. Mukhang tinititigan mo ako. Ay, nako! Pipikit ako! Uset. Pipikit na lang ako, pero isang mata lang. Ganyan lang, oh. Pikit. Ayan. Wala. Bumati na ta. Yes! Para matapos na ta. Okay, una sa listahan ko, ewan kung tama to, pero siya talaga nauna. China.
Tina Tabernelia. Hello, Tina. And Bagabigat. Maridet Gamos. Eka Andres Velasco. Kaya ulitin mo yan, ulitin mo. Eka Andres Velasco. Ayan. Gumagaling na yung dalawang anak niya. Ewan ko kung nakabili na siya ng ewan ko kung nakabili na siya ng tawag doon, ng gamot. Ang hirap tamaan eh. Wala, umiilag yan. Galing umilag talaga. Okay, hello rin kay Sita Balad, Michelle Medina, Kumaring Jen Nunez, Rachel Joy Bonete, Grace Narvato Armalio, Maridet Gamos. Ayan. Ay, pamain daw yung Chanel. Ay, naku wag ganyan. Pamimigay niya yan. Berna, Ate Berna Delphine. Hello, kaka. Si Louie, Lois, Angelan Adatu. Aba. Ayan, bumalik siya. Ang pagbabalik. Ayan, bumabalik-balik siya. Pero naka-watching lang siya. Ay. Ayan. Suplada. Okay. Okay. Jang Valenzuela, hello. Okay, Anajo Sawyer. Kirikiray, ay. Pastor Lenny Alegre. Tristan Alejandro. Sorazay Daruis Agustin. Ba't na lumalabo ako dyan? Ayan. Tita Connie Clemente. Hello, And of Tita course, Connie. Lala Carmina. My sister Sorazay Daruis Agustin. Ayan, ate, ingat-ingat sa pag-uwi. Okay. Ayan, wala, hindi gumagana ang ating GCash. Kaya, pinipigil ko yung aking, yung aking patience. Ayan, patience. Grabe. Kaya hindi pa naipapadala yun sa mga awardees natin kahapon. Wait lang po kayo. Kasalanan ni Senweb yan. Ayan, hindi yan nahuhuli. Nandyan na lang yan. Kaya lang, wala tayong magawa. Pwede ko rin ipadala sa iba, kaya lang lalabas pa kayo, pipick upin nyo pa. Diba? Mas maganda yung diretso sa GCash nyo. Okay, maayos din yan. Laging ganyan ang GCash, ewan ko. Lagi ba? Madalas. Kailangan lumipat na ta. Pero libre kasing Sayang naman. Libre kasi walang... Bibigay na lang sa kanila. Pero I don't think na libre. May cuts yan. Oh, meron din. Pero yung exchange rate niya mataas. Mababa pala. Oo. Medyo mababa. Ayan. Marichu de Jesus Gamos. I'm here. Si Darna. Ay. Hello. Kumusta Darna, po kayo? kamusta na dyan? Darna. Okay. Whew. Sarap experience yung walang kurap. Challenging siya. Huwag ka lang tatawa. Ayan. Sino kayang minsan... andyan na si Pastor Huge. Ayan. Jean Espolan. Dami nga daw po nawawala ng pera sa GCash. Aba? Grabe naman. Huwag naman ganon. Libre na nga. Masama yan Baka mamaya tinakbo na yung ating salapi. Hindi naman. Maliit lang naman yun. Pag nagkataon, babalik na ako sa Remitly. Kaya may bayad kasi. Kaya nga, hirap sa Remitly. $3.99 Tapos pipick upin nyo pa. Ay. Pipick up kayo. Kailang may ID kayo. Kung Wag wala naman. kayong ID, Pahirapan na. hindi nyo makukuha. Pahirapan na yan. Ayan, pupunta pa kayo doon. Eto GCash Ang dami na kasi. Milyon-milyon ng nagpapadala. Bukod sa kumita doon sa apps nila, pati yung pag-remit nila, kumikita sila. Yeah, kada isang download ng apps nila, magkano din yun. Oo, malaki. Kasi may marami silang advertiser. Ayan. Okay. Si OGG ang Pwede kang at saka si Boy Abunda ang sila mga endorser. Dito naman, si Rufa May Ginto. Ayan. Ginto. It's Friday! Ayan, kailangan maging masaya kahit wag pong magpindot ng mga link. Diyan po nakakapasok yung hacker. Yung mga link daming hacker. Yan. Diba? Lagi ko sinasabi sa inyo, may nakalagay na link na gano'n. Wag niyo... Bakit na gano'n tayo? Ayan Hindi naman sa akin. Ayan. Sa labas ba yan? Sa'yo lang. Bakit kaya? Hayaan mo lang. Okay. Sa'yo hindi. Okay, good. Good morning, Liza Humayjao.
Papsi, naiintindihan ko ba yung music nyo? Ano daw? Naiintindihan mo daw ba yung music nyo? Hindi, basta maingay. Tama Ayan, na gusto yan. niya. Oo. Maingay lang, ayan. Ito si Michelle. Teka, sandali. Lighting ko lang. Ayan. Gusto mo magpabaril? Ayan. Ayan, sige, buhay pa. Sige. Ay, tama na. Inubos ko lang isang magazine ko. Bihira. Ang kulit. Susunod Ano? Isa pa. Isa pa daw, Michelle. Talagang basukan ang gagamitin ko. Yan. Pangit yung buhok ko talaga. Tanggalin ko na yung pagkakaipit ko. Ayan. Dali lang nag-aayos ako sa harapan mo. Ayan. Pangit. Ano daw, yung link. Ito yung buhok ko Link talaga. sa... Yung mga link na nahingi ng OTP password, magte-text na nanalo ka, wala naman sinalihan. Basta number din nakaregister. Manghihingi ng... Marami yan din dito. Manghihingi ng account ninyo. Sasabi pa nga yung may problema daw yung Amazon ko. Sabi ko paano nangyari, hindi naman ako nag-order. Tsaka may order kayo gano'n. Ako. Huwag niyo i-click yun. Utang na loob. Ayan. Kaya na-hack yung mga ano ninyo. Wag. Tsaka linggo-linggo magpapalit kayo ng password. Palitan yung mga password ninyo. Take it from me. IT po tayo. Kaya alam po yung mga kalokohan ng mga scammer na yan. Okay, umpisa na natin. Mami Karing Pasqua. Hello, Mother! Hello, Mami. How are you? Umalis na si Kadewan. Bumalik na sa ano. Bumalik na sa pinanggalingan. Umuwi na. Hindi namin alam na umuwi na. Magaling. Magaling. Station ID na. Best Bob Remix in Western Visayas. Po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ang oras po natin, 22 minuto makalipas ang ikapito ng gabi. Kami po ay live na nagbo-broadcast dito sa lungsod ng Bellflower, California, USA. Yan. Si Rejoice ngayon ay may ganap. Nasa ano po siya May ganap ngayon. siya. May gig daw siya ngayon. May gig siya. Doon sa, anong pangalan nun? Alin? St. Peter, ano ba yun? Peter Memorial. Nakikinig yan. Celebrity. Bunsoy, love you. Peace tayo, ha? Peace. Mamaya, Ayan na siya. Hello! may good news ako sa iyo mamaya. Rejoice! Horfilia. Ayan. Ayan. Ha? Kanino ka may good news sa akin? Hindi sa'yo. Ganon. Ano pangalan nito? Si Okay. Bubuli. Bubuyog. Sabi nilala. Nasa chapel ba si Rejoice? Oo. Nasa chapel. Di ko nadinig yun Sabi niya. Wala, buti na lang. Pakiulit nga po, Papsi. Wala. Wala ko sinabi. Bahala ka sa buhay mo. Ay, baka maging, ano ba to? Ba't tingnan mo yung tsura ko? Nag-ano siya, yung tumitigil-tigil siya. Kaya mo lang. Ang pangit Wala tayong magagawa. Papalitan na natin yung mga tablet natin. Ipo-format lang yan. Matagal lang kasi hindi ko Yung na... iPad ko na lang dito gamitin. O bakit hindi yan ang ginagamit mo? Nakakamulutan ko At tama-tama, ipararapol ko na ito. Oo. Sabi niya, magre-reply ako mamaya, iyari ka sa akin. Abangan mo. Kasi
Tutulog-tulog sa Ayan. pansitan. Ayan, nahuhuli ka Pauwi tuloy. na si Eka bumili ng gamot. Very good. Very good. Very good. Painumin mo na yung mga bata. Oo. Kasi may anong tawag doon? Yung, ano ba yun? Dito sa lungs. Plema? Hindi, yung pulmonary, whatever. Plema nga. Ano yan? Maganda yan yung nebulizer. Nebulizer. Sabi niya, nasa venue po ng wedding, nagme-makeup pa ng mga tao. Mga tao. Yung nga lang Ayun, upper respiratory tract infection. Oh. Oo, ganyan naman pag inuubo. Yun ang kasi dito nakadikit na yung mga plema. Kailangan niya ng, I don't know kung anong binili Minsan ni dalhin nyo Eka. sa dagat. Sa tabing dagat. Oo, tabing dagat. Yung makasinghot ng Oo. O kaya, na lang, yung asin. Isang kutsarang asin. Tapos? Ilagay mo doon sa tubig na kumukulo. Tapos, mag-i-steam yun. Steam? Singhutin mo yung Ganun ba yun? Yes. Good yun for the lungs. Laglag ang kanyang sipon. Okay. Okay, ampalaya. Yes. Tara na, dagat lolo. Kailangan ko ding magdagat. Sino na naman? Si Eka. Ano gagawin natin? Huwag mo kong atatin. Alright. Okay. Ano gagawin? Ha? Kanta. Sige. Okay. Map- Hulog 25. Wala pa nagulat. 25. Wala pa nagre-request. Huwag kayong aalis ha. Mamaya, poging-pogi yung pastor natin, no? Yun, no? Wala ka, Tsaka nagpamacho siya. Puro mga abs. Yan ang Espelon 2.0. 2.0 na siya ngayon. Oo. Wow. Okay. Puro abs po makikita natin mamaya. Ang pagbabalik. Ang pagbabalik ng lawin. Ang bigat na lawin yun. Uy, gaganyan si Espelon, ha? Hindi, siya, yung binuhat ng lawin. Hindi kinaya, binagsak uli. Alam mo, excited ako makita siya uli kasi talagang hindi ko na matandaan ang itsura niya. Alam na this. Ilang taon ko na siya hindi nakikita. Mag-isang taon na. Hindi, 2 taon na may... Hindi, kailan ba tayo huli umuwi? Last year. Last year. Tinan mo yan? Oo. Katumbas nun, Parang 5 years. August. Parang kilala ko yung speaker ngayon. Sabi ni Michelle, isa sa poging pastor na pinakamalaki, ang puso. Puro abs yung mukha. Puro abs yung mukha. Paano nangyari yun? Huwag yung gaganyan si Espelon, ha? Talaga. BFF ni Pastor James yan. Yes. Ayan. Ano ba gagawin niyo sa Holy Week? Magpa-fasting ba kayo? Or anong gagawin niyo? Ako siguro once, lang. Anong tawag doon? Yung isang araw lang kakain. Isang beses lang kakain pala. Fasting. Hindi fasting yon, may tawag doon. Fast eating. Hindi. Ano? Nakalimutan ko na, alam nila yan. Ginawa ko na dati yun eh. Ayan. Parang Daniel's fasting ba yon? Anong tawag doon? Daniel's fasting ba? Hindi intermittent pastor eh. Pwede rin. Iba ang Daniel's fasting ba yun? Saka, ang intermittent is at least, I don't know, like, if you stop eating from 6 p.m., kakain ka na the following day, mga, I don't know, 12 hours ba? Hindi abstinence. Ayun, sabi ni Eka, skipping meal. Talaga. Ay, nako. Sabi, hindi partial fasting. Yung isang week na fasting, kulang po kay Pastor Hugh Espolon. Dapat 1 month ang Holy Week. Kawawa naman. Aba si Tina Tabernier, pa Cagayan. Pupunta siya ng Cagayan. Ayan. Okay, whatever you call it, fasting, kahit anong fasting dyan. Bawasan lang natin ng, nakakalinis din ng ng bituka. Ayan. Magandang fasting.
Hindi lang siya biblical, kundi ano pa. Daniel's fasting. Naka- Basta may tawag doon. Aha. Ayan. Abangan niyo mamaya. Ang ating walang kukurap. Walang kukurap na, ano man title nun? No corrupt challenge. Walang kukurap challenge. No rice, pwede rin. Depende. Iba-iba. It's either kahit na let's say, hindi kayo gagamit ng gadgets nyo, mga cellphone. Ako nagawa ko yun naman, ako dati. Hindi ako nag-Facebook. Isang buwan. Talaga. Sabi ni Hello, Pastora Floser Cordero. Hello po sa lahat. Yung nahihirapan po sa fasting. Pas eating na lang po. Joke. Magaling nga, magaling. Okay. Ayan. Pastora Floser Cordero. Ayan, si Pastora. Anong song? Ayan. Lip up. Oh, di ba mataas yan? Sige, okay lang. Kantahan ko kayo minsan, kanta tayo sa Monday. Yeah? Magigitara ko. Lunes Santo yan. Oo nga, kakanta. What's wrong? May pasok nga kami dito ng the whole week. Hindi What's wrong, talong? Monday through Friday. Pero wala po tayong iRadio sa Thursday and Friday, which is Friday and Saturday naman sa inyo dyan. Ayan. Kaya medyo, kasi mag-a-attend kami sa Friday mag-a-attend kami ng ano ba yun, yung 7 last words sa church. Kakanta po ako doon. Ayan, naka-ano kami nun? Naka-live. Kaya, manood kayo. Okay. Ano sabi ni Tina? Bulan request. Bulan. Ano yung bulan? Bulan? Oo, naranyag nga bulan. Ilocano. Kantahin natin tong, wala bang pang female? Ay, hindi ko alam. Hindi, sige, okay na yan. Ito, di ba, everything na kung ano yung mga bumabagabag sa ating kalooban. Lift up everything to God. Huwag nating suluhin. Kasi kung alam natin hindi natin kaya, bigay na kaagad kay Lord. Di ba? Here goes the song. Life is not at all that bad, my friend. If you believe in yourself, if you believe there's someone who walks through life with you, you'll never be alone. Just learn to reach out and open your heart. Lift up your hands to God, and He'll show you the way. Carry heavy loads, for the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. You feel the world is tumbling down on you, and you have no one that you can hold on to. Just face the rising sun, and you'll see hope, and there's no need to run.
sabi ni Lord, I forgot the verse, but andyan na rin sa kanta yun. Come to me, all of you are heavily laden. At gagawin niyang magaanan lahat. Ganon. So, huwag nating suluhin yung problema. Andyan lang si Lord. Naranasan na natin lahat yan. Yan. The more na nagkakaroon tayo ng problema, the more na bibigyan ulit tayo ni Lord. Kaya handa na tayo, di ba? And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. Hallelujah. Ayan, lahat ng pagod, mga problema ko, ibinibigay ko na sa iyo. Yes. Don't earn it. Kumbaga sa ibigay niyo kay Lord. Ganon. Siguro sa akin madaling sabihin, but not to everyone. But I've tried it. We tried it. Why don't you try it? If we did it, then you can do it too, di ba? Ganyan lang naman eh. Wala namang forever na problema. May forever na love. Pero yung problema, hindi forever yan. Niwala kayo. Nagiging forever lang yan kung hindi nyo binibigay sa Panginoon. Sinusolo nyo, kala nyo, kaya nyo. There are some problems, mga dumarating sa buhay natin na siguro kaya natin yun because we ask wisdom from God, because God is with us. But sometimes if we can't do it by ourselves anymore, wag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Ayan. Ibigay na lahat kay Lord. Ayan. Sabi ni Pinaya, pagkamalan akong depressed niya. Si Ekad. Thank you. Basta. Si Ronald. Oo nga, I Play Music City. Nahanap si Nanay Dolor. Hello daw po, Nanay Dolor. Hello daw po, Nanay Dolor, kung nakikinig kayo. DJ Ronald. Si DJ Ronald. And hello rin kay Rosie Culibao. Ayan. Hello, Rosie. Ayan. Kaya yung mga problemang yan is, sige lang. Okay lang, sige lang. Come on down. Parang ganon. Alam ko naman na iba-iba ang level ng problema ng tao. Ayan, iba-iba yan. Hindi pwedeng pare-pareho. Siyempre, depende sa, ako naniniwala doon, hindi bibigay sa atin ni Lord kung hindi natin kakayanin, di ba? Kaya, go lang. Wag nang kaya yan. Kaya yan. Wala naman namamatay sa problema. Depende lang sa taong nagdadala nito. Kung wala sa inyo si Lord, dapat nasa atin si Lord, nasa puso natin. Ayan. Minsan, yung iba sinasabi, madali mong sabihin yan, ganito. Ayan, madali talagang sabihin. Mas madaling gawin, di ba? Basta kasama mo si Lord. Ayan. Kasi, mas grabe nun. Mahirap na magsalita. Ayan na ang ating mga... Ay, ang pogi naman yan.
Saan naman yung isa? Hello! Hello! Ay, parang mga batang maglalaban ha. Naku, nakalimutan ko na mga pangalan nito. Parang hindi ko nagkita ng Sunday, Yael. Ayan, Yael. Hello, Yael. At yung si nakalimutan, Elijah? Yasmin. Hello. Ay. Tama ba yung ginawa ko? Tama. Oo. Pwede daw patingin. Ayan. Pwede daw what's the other patingin one? sila. Ha? Pwede daw patingin sila. Ayan, kalalabas lang. Ayan. Ay. Ang kulit. Kukulit. Parang si Pastor Eugene, makulit. Surprise na lang, mami. Hello, mga babies. How are you? Ito pogi. Ayan, isa. Nako, patay na. Nagwala na. Surprise na, mami. Naloka na. Babay daw, Bye-bye. Bawal kumura kids edition. Ayan. Alright, teka muna. Umpisa na natin yung ating challenge. Ayan. Kaya. Ay, nako, Jack. Sa'yo na yan. Sige, sa'yo na yan. Ito po ang Stop. No Corrupt Challenge or Bawal Kumurap Challenge. Ngayong gabi ay meron Parang ba tayong ano, dalawang Jonas, magtutunggali. Tingnan natin Parang sa mas kanilang kailangan dalawa dyan kung kasi sino umuwi ko ang sila ng Isabela. matibay na hindi kukurap. Sige, kayanin. Ayan na. Kayanin yan. Ang dalawang Wait lang berdugo. po, Ayan na. Pa, pwede nga no, pakuha muna ng mga bata. Lalaban lang ako kay Jack. Ito ang paglalabanan po natin. Isang bulig ang paglalabanan po natin. No, Jang, dapat si Pastor ang kalaban mo eh. Dapat si Jonas yung kalaban mo, Pastor. Sabi ko sa kanya, kalaban mo kasi malaki mata ni Pastor eh. Teka, binabash mo na naman si Pastor. Walang kurapan yun, Ma'am Shi. Ay, Kasi malaki mata talaga? niya. Hindi, sa susunod mga pastor ang i-challenge natin. Paglalabanan ko si Pastor Sani at saka si Pastor Si Eugene. Pastor James at si Pastor Eugene. Oo nga, no? Oo, Magandang tapos laban. tingnan natin kung sino unang hihingalin sa kanilang dalawa. Maganda nga. Good idea. Good idea. Ay, naku. Tingnan mo naman si Jang. Ganda ng forma. O, nakataas pa ang paa niya. O. Basic na kay Jang niya. Kanina, tinatry ko kayo. Pinapractice Tinanong naman. ako, Ma'am Shi, tinanong ako ni Ate Rejoice kagabi kung pwede daw, sumali, kung pwede daw akong lumaban sa bawal kumurap. Sabi ko, ang basic naman yan. Pwede bang yung bawal huminga na lang? Basic pala yun. Walang hihinga dyan. Ibig Bawal sabihin, huminga. kayang-kaya pala ito. Sige po, sige. Panlaban ko si Jonas. Ay, Mga nako. lalaki pala sa susunod. Oo. Lalaki, oo. Ayan. Okay. Ayan. Handa na ba kayong dalawa? Jang, pag nanalo ka dito, huwag ka na magpakita bukas sa Aba, church. ala na. May takutan pala rito. May takutan. Ilang beses yan? Tatlo? Tatlong beses to. Tatlong beses to. Tatlong round. Tatlong round to. Nawawala sila, Teka, nawawala. ayan. Tatlong round. Tatlong Okay. round. Hindi lang isang beses. Ayan. Basic lang kay Jang yan. Basic lang ba? Basic lang pala yun. Ako? Hindi naman boss yung labanan, Pastor. Yung lang yan eh, mata. Hindi ko mailan. Ano, sanay po yan si Jang na hindi kumukurap. Oh, yeah? Kaya nga hindi nakakapagloko si Jonas sa kanya. Kasi hindi kumukurap yan si Jang. Kitang-kita lahat ng kilos at galaw ni Jonas. Di ba, Jonas? Tumatawa. Lumabas sila niya. Para wala ito daw. Okay. Umpisa na natin. Okay po, okay. Round 1. Ang kumurap, ipapakain sa dragon. Ready na ba kayo? Ha? Walang kukurap, ha? Okay, ready na po. Yung eyebag ko, Pashi, ready na. Okay. Teka, tingnan natin yung timer natin. Yung timer. Yung timer natin. Ilabas para makita nila. Ayan. Ayan. Oh, ayan. Pastor, congrats ha. Okay. Ay, Jang, balato naman dyan. Wala na. Balatuan mo na lang ako bukas. So naman. Susunod yan. Pasalo mo na lang pag-uwi ko Isabela. Maghahati na lang sila. Maghahati na lang sila. Ayan. Okay. Ready? Get set. And,
Ready Okay, na? ready. Ready na? Alright. Okay, Papsi, ready na. Go. Okay. Bakit wag ka tumawa? Natatawa kasi. Okay, get ready. Get set. Go. Eto na po. Hindi umaandar yung ano mo, timer mo. Timer starts. Start. Ayan. Ayan na. Walang kumukurap ba? Parang mani-manila sa dalawa. Ganito pala itong dalawan to. patawanin. Hindi kasama yun sa challenge. Oo. Kailangan sila, ayan oh. Ganyan pala si... Ganyan sila tumititig kay sa mga asawa nila. Ganyan pala Parang, Kumurap! 1-0! Hindi kaya. 1-0 pa lang, 1-0. Meron pa. Tatlo yan. Ang hapdino na. Best of Kaya 3. nga eh. Best of 3. Pagkatapos yan, lagyan mo na Wait lang, Papsi, magkano ba to? Baka, 1K. baka hindi tayo pabili ng pampatak dyan. Kaya. 1K yan, 1K. Biro mo Linggo-linggo na. Naglalabas ng 1K si iRadio. Huwag ka na kasi maingay, nadidistract sila eh. Ganun ba yun? Wala pa tayo. Papsi talaga yun. Dagdag challenge. Ganun talaga yun. Kasama yun sa challenge. Pahirapan kunwari. Okay. Ready na po? Get ready. Okay, Round 2. Get set. Go! Start mo. And timer starts. Wala pang kumukurap. Ayan. Ako tahimik Ayan. lang ako dito. Walang gagalaw. Kita niyo po yung dalawang yan. Live po tayo ngayon sa iRadio. At dalawa po ang nagtutunggali na yan. Si Max at saka si Jeff. Si Max at si Jeff po ay isang Huwag ka magpatawa kasi. isang manipis at saka isang Hello, Nanay Dunor. Yun na nga, yun na yun. Nahanap Oh. kayo ni at Play Music City. ayan. Ayan. 29 seconds. Kumurap ang isa. Ala. 1-1. 1-1. Nako. 1-1. Nako. Ayan. Pasensya nyo na yung kilay ko, hindi po napag-ahit ngayon. Pareho pala tayo ng kilay makakapal. Yung makakapal. Yan. 1-1. Ayan. 1-1 na. Ay, naku, Jam. Okay. Huwag ka na magpanggap. Sige na, alam ko, panalo ka na dyan. Minamani-mani nito yun. Kunwari Kumurap lang. ka na, Jam, panalo challenge eh. Kumurap kanina eh, pero kaya nyo yun eh. Ayan. Okay. Ready na? Round 2. Get ready. Get set. Go. Ayan. Wow! Ay, kumura na naman. Ano ba yan? Napuwing agad. So, Hindi kaya, Papsi, ang hapdi sa mata. Ano? Give up ka na or laban pa? 2-1. Isa pa. Kaya na yun. 2-1 na. 2-1 na. 2-1 pa lang. 2-1 na. Ay, 3 rounds na po, Papsi. Panalo na si Jam. 3 rounds na ba? Hindi. Opo. Oh. Di ba, Jam, 3 rounds na? Hindi pa. 2-1 pa lang eh. 2-1 pa lang. Okay. Oo. First 3 po ba? First 3? Oh, three. first 3. Akala ko 3 rounds na. Okay. Okay, go. Last na ito ha. Galingan ninyong maigi. Get Oo, ready. Pag nanalo si Sister Lenny, Habol. Ha? ano yan? Meron tayong Lenny, tiebreaker. humabol ka ha. Ready. Get set. Okay. Go. Nagkakatuwa lang naman tayo dito. Ayan. Sige nga. Sino ang tatanghaling kampiyon sa araw nito? Sino kaya? Si Lenny o si Jam? Abangan dito lang sa Scene of the Crime Operatives. Wala bang kumukura? Napapikit na ako. Ayan. Ganyan pala mga kilay ninyo, mga babae kayo. Yung isa umuuga-uga. Yung isa ayan na. Malapit na siya. Tabla! Pas Eugene, nasa-pressure ako kay Pas Eugene. Bakit? Nakaka-distract. Ay, Pastor Eugene ha, tumabi ka dyan. Nakaka-distract ka. Ayan, tiebreaker. Tumabi ka dyan. Salo daw ako dito, hindi niya daw ibibigay yung buong sahod niya sa akin. Kita mo yun. Ibig sabihin, wag ka magpapanalo. Parang mas gusto ko yung sahod niya. Mas malaki. Ano? Ready na ba? Oh, last. Okay, Jam. Last Kaya-kaya mo yan. baby. Eto, tabla na ha. 1-all. Ay, 2-all ha.
To all natin. Isa na lang. Teka, bigyan natin ng Parang break. nanumilo na yung mata ko. Bigyan Sige, natin ng break muna. Break. Pikit, Yan. pikit lang muna. Pikit. Sige, break muna mga isang oras tayo mag-break. Okay. Isang oras na break. Okay, Papshi. Okay na, go na. Ready na. Get ready. Okay. Get set. Go. For the finals. Ay, timer ko. Ayaw gumana. Ayan, tatalo na. Matalo na. May kampiyon tayo. Winner! Congrats, Jam. Ang dami na naman eh. Kasi, parang bilis dito eh. Congratulations! So, paano ba yan? May pamasahe ka na papuntang Isabela. Pasalubong na lang. Ayan na lang. Baka naman. Ay, uwi na Isabela. Wow. Oo, Mansi. Sa 5 hanggang... Ilocano ba ito? Ilocano yan. Ilocano niya. Mata na lang data. No, ay, small Pastor Huge, oh. Ayun. Small, na mini. Kahit Kamukha nyo. Hello! Ay, Naku, kamukha nung tatay talaga. Oo. Sige. Asan si Yel? Hello! Eto kahit naman ni Jonas. Hi, El. Ayan. Hello! Ay, ayaw. Ayaw. Hello! Mainit Hello, ang ulo. Yel! Mainit ang ulo. Gusto niya sa mukha rin, Oo. Hello! Okay, 1,000K para sa iyo. At sa'yo naman, Congratulations! bigyan lang natin ng consolation prize ng 500. Oh! Wow! Hindi para sa yun, para sa mga bata yun. No? Matapos yan. Hello, baby! Thank you! Ay, siya, ang laki na, no? Laki na niya. Baka na daw, pambili ng zesto ni Pastor Eugene. Pambira. Happy. Ayun, binigyan na ng 500. Okay. Thank you po. Thank you guys. Thank you. So, ang defending champion natin. Ay, God bless sa inyo. Ang Bye-bye. defending champion na after Holy Week na siya lalaban. Junks, lalaban ka next week, ha? Hindi, wala tayo next Ay, wala pala sa susunod na Sa susunod na na. Friday. After ng Holy Week. After ng Holy Week. Okay? Nasa Isabela pa ako nun. Ay, nasabi, bakit? Kailangan bang bumalik ka rito sa para... Okay lang naman. Oo. Para makita niyo. Yan. O, di ba? Para may pasyal mo kami doon sa Isabela. Yeah. Okay? Oo, para pa-share ko kayo sa farm ng aking. Na Okay. farm ni El. Sige. Wow. Ano po yan si Jam? Hereditera po yan. Ganun ba? Ano din? Oo, ano yan? Hereditera. Malaki ang lupain sa Isabela. Balita rin na natin. Heredera pala ito eh. Doon ako mag-birthday, Papshi. Sasabi ko na yung birthday mo. Kailan ang birthday mo? Sa 12 po. April 12. Ay, mauuna ako sa iyo. Oh. Oo nga, Papshi. Oo. Sa Easter Sunday siya. Easter Sunday ako eh. Pagkabuhay. Ay, nakikita ko. Bakit mainit ang ulo niyan? Naglolo ko ng mga bata. Bakit? Gusto niya, Papshi, sumakay sa motor. Ay, wag sa motor. Rider. Oo. Rider din siya. Rider yun. Nako, sige. Oo. Okay. Sige, thank you guys. Okay, bye-bye. Thank you, Bye-bye. Thank you. God bless So po. much. Ingat sa biyahe. Bye-bye. Bye-bye. Ayan. Yan ang ating No Corrupt Challenge. Ayan. Si anak din ni Eka. Oh. Oo. Sa 12 din birthday niya. Aba, marami pa ng mga birthday. April 12. Celebrate Ayan. April. Oo. Ay, nako. Mm-mm. Kaya pagka Si April Tina naman uuwi ng Cagayan. On the way siya, si Tina eh. Wow. Ang sarap dumabakasyon sila, no? sa probinsya, ganyan ngayon pagka ganitong Semana Santa, yung Holy Week. Mm-mm. Yung iba pumupunta ng mga beach. Oh, yeah. Yung Ayoko iba yun. nag-abroad. Okay, hello. Kay Rosie Culibao, Laura Pili Novelosa. Yan. At saka sino pa ba? Anadja Sawyer. Hello, Anadja Kaya may nagtatanong dito kung paano daw makasali ng Corrupt Challenge. Basta mag-ano lang po kayo rito, mag-subscribe at saka lagi kayo manonood dahil at binubunot po namin dito weekly yan. So kapag kayo ay nabunot yan, nandiyo dyan kayo, then tatawagan namin kayo at kayo ay sasali dito sa ating No Corrupt Challenge. Hindi lang yan, pati yung
yung ating blessing or kahon. Mhm. Ayan. So, lagi lang kayo nakatutok dito sa ating program. Ito ay munting katuwaan lang natin Oh, yeah. ito. Para sa ganun, hindi naman tayo yung boring, hindi naman nakakasawa. Kailangan may konting game tayo para sa ganun maging gising ang lahat. Okay. Meron pa tayong 5 minutes. Anong gusto mong gawin? Oh. Bukod sa tatawid ka o kakain ka ng buhay na manok. Kapit ko dun. Dapat nag-i-stop. Sabi ko, Pansinin yun. nakakasar tong tablet na to. Kailangan i-reboot yan. Kaya ganun. I-reboot. Oo. Kung ano yung lumalabas na itsura ko eh. Hindi siguro may mga nakabukas na apps. Oo. Ganon. Oo. Sabi ni Michelle, 12 din ako, Mamshi. Huh? Pero May naman. Ay, nako. Marami na birthday. Parang yung nabasag yung ano. Nabasag yung cellphone. Lahat basag na. Nabasag. Pati baso nabasag. Biglang nabasag lahat. Ang tino-tino ng cellphone, biglang nabasag talaga. Oh. Ay, naku, buhay. Okay, Alam mo gagawin ko? Maghahanap ako ng mga tao dito sa California, mga kilala natin. Tatanungin ko kung may mga sira silang, yung mga hindi na ginagamit na mga cellphone. Di ba? Magandang ano yun eh. Nang sa ganun yung mga yung kay Tadayon, binigay niya kay Mami. Oo. Hindi, ano yun eh, iPhone 11. iPhone 11. Madugo presyo. yung kay Mami, yung pamimigay ko. Ano ba yung cellphone niya? Ay, ano ata yung Verizon. Pero na-unlock nila yun sa Pilipinas. Ayan. Verizon. Verizon yun. Kaya, yung mga naka-lock phone dito, pwedeng i-unlock sa Pilipinas. Ganun kahuhusay mga sa atin. Okay. So, tawagan na natin. Sige. Okay. Nandiyan na kaya siya? Oo, nandiyan na siya eh. Naka-check-in siya. Sige, subukan natin. Okay, buti pa sila mga Huwag kayong alas ang pagbabalik ng taong malaki ang puso. Si Pastor Huge Jean Espolon. Ayan. Malaki ang puso. Hindi ko naman binitin na. Dire-diretso yun. Alam mo, pati pangalan niya, nakalimutan ko spelling. Huge. As in huge. Pero Eugene siya. Ba't naman naging Huge Jean? Pero Eugene ang pangalan niya. Huge Jean. Ano kaya yung tsura na ngayon ni Pastor? Oo nga eh. Ayun na. Ang Pastor ng Pogi, oh. Hello. Ayan, palakpakan po natin. Hello, Pastor. Escalon. Welcome back. Yeah, welcome back. Ako pa talaga. I miss you, Popsi. I miss you po. Kayo din po, Pastor. Kumusta na kayo? Tagal din natin nakita, 25 years ba? Nakikita niyo ba yung mga abs ko? Oo nga. Laki ng pinagbago. Oh. Puro abs. Puro abs. Alam mo, huli ko nakita ito sa anniversary. After that, wala na. Hindi na kami nagpangitan nito. Ay, oo, hindi na. Wala na. Sobrang po kasi busy talaga. Sobra yung schedule ko round the clock. Yan nga. Mahirap. Nung Huwebes, nakalimutan ko yung prayer meeting. Nakatulog ako, sobrang puyat. Oh, grabe. Ano oras ba ang pasok mo, Pastor? Buti na lang, to the rescue, ang aking napakaganda at butihing Mrs. Lenny Alex. Kaya tayo magpe-preach ngayon eh. Kaya tayo mag-share ngayon. Sabi ko kanina, ano kaya, i-April Fool's Day kaya natin si Ma'am Shit. Sabi mo, hindi ako mag-preach ngayon. Patay. It's a prank. Patay tayo dyan. Ay, nako. Kaso, booking na yan. Lumang tugtogin na yan. Kaya nga eh. Sabihin ko sana, buntis ako eh. Kaso, maniniwala lagi ka naman. Pastor, saan school ka? Ay, hindi pwedeng ano ba? Hindi. Oo. Baka po habulin ako ng mga fans natin dyan sa LA. Hindi, magandang tanong dyan. Kamusta ang 20, ilang years tayo hindi nakita? Since since birth,
mga Lumipas ang 100 taon. Oo. Mga kiti-kiti pa kami nung araw nung huli kami nagkita. Ngayon mga palaka na kayo. Hinduismo pala itong mga hindi naman ipis, Papshi. At least hindi ipis. Ay, maaga ba ang pasok niyo, Pastor? Oo. Ano po? Ano 6 a.m. hanggang 12:15. Apo. Buti na lang maaga ako nagigising kasi morning person kaya okay lang sa akin. Monday to Friday yan, ha? Ano po? Iba-iba may time na Monday to Friday. Meron din naman po akong panghapon kaso dapat nasa school na ako ng mga 11:30 ganyan. So, kasi alas 12 naman yung pasok noon pag panghapon. Kaya talagang nasasagasaan po yung schedule sa Buti na lang nga po at chinat ako na ngayong Sabado. Ayan. Actually Sabado medyo maluwag. Maliban po kapag may mga pupuntahan. Ayan, mga errands. Pero next week kayo Miyerkules pa lang half day na daw ang mga school, Opo. trabaho. Buti pa diyan Ang kagandahan naman po sa Miyerkules, nakaisa ako sa public. Sa Miyerkules panghapon ako kaya wala akong pasok totally. Ang galing the whole day Pahinga. Yes. Baka po may pa-swimming kayo, makakasama ako. Yeah. Swimming online. Swimming online, pwede. Pwede yan. No? Gagawin natin yan. Marami tayong pag-uusapan. But anyway, maganda yung topic mo ngayon. Shortlisted. Yan. Shortlisted? Oo. Yun. Shortlist. Sa Tagalog? Sa Tagalog. Anong Tagalog niyan? Nabitin? Parang... Hindi, Magsiswimming daw kayo sa Ilog Jordan. Parang kokonte. Parang ganun ba? sabi ng basher mo, Pastor. Sino nagsabi niyan? Diba? Mukhang kilala ko na. The Great Basher. Hindi ka ba minsan napipitin dyan? Ay naku, minsan naiinis na. Wag na lang po kayo maingay. Hindi ng basher mo. Hindi naman niya naririnig Hindi naman niya naririnig. Oo. Hello, Sister Lenny Alegre. Sayang yung coaching ko sa kanya Habang nasa ako kanina, pasensya na sa mga kumakain. Habang nasa banyo ako kanina, sabi ko sa kanya, nag-uusap kami. Uy, dapat pigilin mo ng antimano yung mata mo na tumikit. Gaganon ka. Pag nasanay ka na, hindi ka na yan pipikit. Kahit isang araw pa yan na nakadilat ka. Mahina. Weak. Bibigyan ko sana ng partida, lagyan na ng toothpick. Kaya, dahil pa naman namin toothpick, kahit 5 pa yan. Hindi ba lumaban minsan dito si Pastor Arwin? 5 minutes. Hindi namin akalain kakayanin niya yun. Ang grabe. 5 minutes. Galing. Isang oras. Isang oras talaga. Ayan. Papatulang ka nun. Kaso mas gusto kong kalaban si Pastor James Ayan. Pwede. Yan. Available ka ba? Pinakamon. Available ka ba? Kailan? Next week? Sabado po ulit. Next Sabado week, Ay, hindi itong week na to, Holy Week nga pala. After Holy Week. Sige. Ibale. Sabi ni Sister Lely, gusto niya ako manalo kahit lumuwa ng mata ko. Gagaya pa niya sa mata niya. Kaya nga po kapag may mga kausap ako, lagi ako nakaganon para hindi halatang lumuluwa yung mata. Dapat nakapikit konti. Di ba? Hindi halata. Kunyari pa-cute. Yeah, Ano siya yun? Ganun pa sila kayo. Ay, nako. Imamatch natin yan. Bigyan mo ko. Tapusin muna natin yung Holy Week. Pagkatapos James. Ganda ng background ko. Oo nga, sino nag-drawing yan? Hindi art. Alam na. Art ba yan? Art yan. Sino bang may gawa niya? Tinuturuan kasi ni Mrs. Kaya Artwork. Hindi nawawala yan sa isang bahay pag may bata. Masterpiece yan. Kaya nga po. Anyway. Okay. Kaya na natin sila. Okay. Start na tayo. Short list. Sige po. Okay.
Okay, so magandang buhay sa inyong lahat. Welcome ulit sa iRadio live from LA. Okay? So muli po, nagpapasalamat ako sa imbitasyon, sa paanyaya ng iRadio na makapag-share ng word of the Lord para sa ating mga mga nakikinig, tagapakinig. Okay, so nakita ko yung mga active na mga friendships natin from iRadio. Yan, hello. At lalo yung mga fans natin sa LA. Okay, so tulad po ng sinabi ni Papshi, ang ating pong topic ngayon ay about someone who got shortlisted. Naranasan niyo na po ba na mag-apply sa mga trabaho? Ako, naranasan ko mag-apply sa mga trabaho, tapos yung tipong pag-abot mo ng resume, sige po, tatawagan na lang kita. Ay, wala na. Nakakainis. Nakakainis yung mga ganun, no? Yung tipong, alam mo na mangyayari. Pag sila, di ba, Ma'am Shi, pag sinabing, tatawagan na lang kita, malungkot ka na. Di ba, malungkot ka na kasi alam mo na yung kasunod niyan. Hindi sila talaga tatawag. Okay? So, sa pool of applicants, ang daming mga nag-a-apply sa isang company. Tapos, pipili lang sila ng mga tao na magko-qualify according sa kanilang criteria. Okay? So, yun yung mga piniling yun yung mga tinatawag na shortlisted. Hindi pa sila hired, pero sila ay mga shortlisted pa lang. Okay? At ganun din actually meron tayong isang character sa Bible who got shortlisted. Siya dapat ay ma-hire pero hindi siya na-hire. Siya dapat na magpapatuloy ng ministry ng isang napakagaling na propeta. Pero hindi siya ang nagpatuloy ng ministry ng propeta na ito. Bakit? Because he got shortlisted because of different reasons. Okay? Pero bago po ako magpatuloy sa ating mensahe ay manalangin po muna tayo. Let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat sapagkat merong pagkakataon na kami po ay makapakinig ng iyong salita. At ikaw ang patuloy na kumilos, magbigay sa amin ng karunungan upang maunawaan namin ang mga nais mong sabihin sa amin, Panginoon. Ibuksan mo po ang aming puso, buksan mo ang aming isipan para kami po ay matuto mula sa iyong mga salita at malaman namin ang iyong kalooban, Panginoon. Maraming salamat po. Purihin ka at dakilain ka. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Okay? Gusto ko po na basahin po muna natin yung kwento ng isang lalaki na shortlist. Siya na dapat, pero hindi siya. Kasi, okay, again, he got shortlisted. Basahin po natin yung sa 2 Kings chapter 5 verses 20 to 27. Sige po. Sabi dito, sa Tagalog ko po babasahin. Naisaloob ni Gehazi na lingkod ni Eliseo, hindi tinanggap ng aking Panginoon ang binibigay sa kanya ni Naaman. Saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay. Hahabulin ko ang taga-Siryang iyon at hihingi ako sa kanya ng kahit ano. Sinundan nga niya si Naaman. Nang makita ni Naaman si Gehazi, tumatakbo na binati siya ni Naaman. Bumaba ito ng karwahe, sinalubong siya nito at tinanong, may problema ba? Sumagot si Gehazi, wala naman po, pinasunod lang ako ng aking Panginoon para sabihin kung na may dumating na 2 mahirap na propeta mula sa Ephraim. Kung maaari daw ay bigyan mo sila ng 35 kilong pilak at 2 bihisang damit. Sinabi na Naaman, tanggapin mo sana itong 70 kilong pilak. At pilit niyang ibinigay ang 70 kilong pilak. Isinilid ito sa 2 supot kasama ng 2 bihisang damit at ipinapasan sa 2 niyang tauhan. At ang mga ito ay naunang lumakad kay Gehazi. Pagdating sa burol, kinuha niya sa 2 ang mga dala nito at pinabalik na kay Naaman.
at itinago niya sa bahay ang mga supot at mga damit. Pagkatapos, bumalik siya sa kanyang Panginoon. Tinanong siya nito, "Saan ka galing, Gehazi?" "Hindi po ako umalis," sagot niya. Sinabi ni Eliseo, "Hindi ba't kasama mo ang aking espiritu nang bumaba sa karwahe si Naaman at salubungin ka? Hindi ngayon panahon ng pagtanggap ng salapi, damit, taniman ng olibo, ubasan, tupa, baka at mga alipin. Kaya't ang sakit sa balat ni Naaman na parang ketong ay mapupunta sa iyo at sa mga susunod mong salinlahi." Nang umalis si Gehazi, nagkaroon siya ng maputing sakit sa balat na parang ketong. Okay. So, asa na kayo, Papsi? Okay, so, ang kwento na ito actually ay karugtong ng kwento ni Eliseo at ni Naaman. Okay, kung alam po ninyo yung kwento ni Naaman at ni Eliseo, si Naaman ay isang napakagiting na mandirigma, na soldier. Pero soldier siya ng Kingdom of Syria. Okay? Ngayon, sa ibang bayan siya, sa ibang bansa siya. At nanghingi siya ng tulong doon sa galing sa Samaria, galing sa Israel. Humingi siya ng tulong kung meron silang kilalang propeta. Actually, sinabi nung alipin nung kanyang asawa na meron doon sa Samaria. So, to cut the story short, nagpagamot si Naaman sa propeta sa Samaria, sa alipin ng Diyos, sa propeta ng Diyos. At ito ay si Eliseo. Okay? So si Eliseo ay merong servant, okay? Siya si Gehazi. At si Gehazi, siya dapat yung susunod at siya dapat yung papalit kay Eliseo. Kapag si Eliseo ay tumigil na, nag-retire na, 'di ba? Siya sana yung magpapatuloy ng ministry ni Eliseo. Pero ang nangyari ay hindi ganun. Dahil sa mga pangyayari at mga desisyon ni Gehazi na siya na sana, he's actually the priority sa mga shortlisted prophets, no? Pero hindi nga natuloy. So si Eliseo ay ginamot niya si Naaman. Yun po yung merong sakit sa balat na ketong, at siya ay pinalublob ni Eliseo sa Jordan River. Okay, kanina sabi kanina maglalungoy tayo sa Jordan River. So sa Jordan River na napakadumi. Sabi nga ni Naaman, sabi nung taga Syria, sabi niya, mas malinis pa yung mga ilog doon sa Syria. Bakit dito pa ako sa Jordan River ipapalublob? Pero yun ang kalooban kasi ng Panginoon eh. Yun ang utos ng Diyos. Kaya sabi nung isa niyang alipin, kung sinabi sa'yo ni Eliseo na ganito ganyan, gagawin mo ba? Okay? At na-realize ni Naaman na oo nga, kahit anong sabihin ni Eliseo ay susunod ako. So sumunod siya, naglublob siya doon sa Ilog Jordan at siya ay gumaling. Parang kutis ng isang sanggol, nanumbalik ang kanyang balat mula sa ketongin papunta sa napakakinis. Okay? Minsan nga gusto kong lumublob sa Jordan River para baka sakaling kuminis pa. Okay? Pero yun ang himala ng Panginoon sa panahon na yun. Okay? Sa panahon ni Naaman. Kasi gustong ipakita ng Diyos na ang Panginoon ay hindi lang Diyos ng Israel, siya ang Diyos ng kahit anong bansa. Siya ay ang Diyos ng kahit sinong tao. Kahit matapang ka pa, maano ka pa, ang Diyos, ang Panginoon nating Diyos, ang tunay na Diyos. Okay? So, yung ministry na ginawa ni Eliseo ay libre. Tandaan po natin, yung ministry ni Eliseo kay Naaman ay libre. At hindi niya tinanggap yung mga napakaraming kilo ng damit at ginto at pilak na ibibigay sa kanya ni Naaman. Galing pa sa Syria, syempre mayaman na tao to eh. So, ang dami niyang mga dala-dala. So, pagdating doon sa Samaria, doon kay Eliseo, ibibigay niya itong mga to. Pero sabi ni Eliseo, hindi ako tatanggap ng kahit ano. Okay? Pero si Gehazi, yung servant niya, takam na takam. Siguro yung tipong, ginto, ang daming pera, ang daming mga damit. Okay? So, ganun yung ni Gehazi. So, parang nung hindi tinanggap ni Eliseo, parang sa isip-isip ni Gehazi, bakit hindi tinanggap? Sayang.
mayaman na sana kami. Hindi na sana kami kakain ng kung ano, kakain na sana kami ng lechon baboy. Kung may lechon baboy siguro sa kanila, manamantikaan na yung kanilang mga bibig. Pero hindi, hindi iyon ang plano ng Lord at alam ito ni Eliseo. Okay? Hindi ito ang plano ni Eliseo kasi according yung isip ni Eliseo ay according sa plano ng Diyos. Kasi kung mangyayari na si Naaman ay ibibigay niya yung mga dala niya at tatanggapin ni Eliseo, parang mangyayari binayaran niya ang ministry na ginawa sa kanya ni Eliseo. Di po ba? So, ang plano ng Panginoon ay hindi. That is for free. Yan ang pinakang plano. Pero hindi ka isa sa plano si Gehazi. Meron siyang sariling desisyon sa buhay. Okay? Kaya, makita natin, he got shortlisted. Una po, na makita natin sa story, kung bakit siya ay naging shortlisted, hindi siya napili na magpatuloy ng ministry ni Eliseo. Okay? Makikita kasi natin yung desire. Okay? Merong ibang desire si Gehazi. Gehazi's thoughts, okay, yung alipin ni Eliseo ay hindi in line sa alipin ng kanyang master. Okay? Si Eliseo, the master that time, yung the prophet that time ay inclined doon sa kalooban ng Panginoon. Okay? At ang pipiliin ng master ay syempre kung anong gusto ng Lord. Pero si Gehazi, dahil meron siyang desire na pansarili at ito yung pinili niya na gawin, okay? Nagkaloko-loko ang kanyang buhay because of that desire. Elisha wanted the ministry free, but Gehazi wanted it paid. Alam niyo po sa napapanahong ngayon, sa napapanahong issue, I don't know kung nakaabot na diyan sa LA yung issue tungkol sa raptor. Alam mo yung tipong parang magiging dinosaur ka pag binabasa mo yung yung post doon sa Facebook, magiging raptor ka na rin eh. Sobrang inis mo eh. Kasi parang ang nangyayari ay yung pastor na I don't know the whole story. Yun lang post doon sa yung nakita ko. I hope that you are one with me. I know that we are on the same page. Okay? So, yung pastor na parang nagpapabayad, gagawa siya ng ministry tapos puro pera na lang hanggang sa nakabili ng Raptor, Ford Raptor yung pamilya niya and all out doon sa according doon sa post ay galing ito sa pamimilit niya sa mga member na magbayad ng ganito, magbigay ng ganito kahit na sobrang hirap. Alam niyo po, nakakalungkot isipin kasi doon sa comment ay ang daming mga naglalahat sa mga pastor. Pero tayo po ang mga nakakaalam na hindi naman talaga ganun ang ministry. Hindi po nagpapabayad ang Panginoon sa ministry na ginagawa. Actually, ang Lord ang nagpo-provide, ang nagbibigay sa pamamagitan ng mga tao na ginagamit niya. Hindi po actually hindi natin dapat binabayaran. Okay? Pero nagbibigay tayo dahil mahal natin ang Panginoon at ito ay bahagi ng ating ministry din sa Panginoon. Pero pag nandun na yung word na pilitan, yung nawala na yung ministry, hindi ko pa sinasabi na don't get me wrong, hindi ko sinasabi na hindi tayo magbibigay ng love gift kasi biblical din naman po yan yung pagbibigay ng love gift. Kaya nga love gift ang tawag dyan kasi galing yan sa pag-ibig natin sa Panginoon at pag-ibig natin sa mga pastor na naglilingkod sa atin. Pero hindi po pilitan at hindi po kasama yung kasalanan. Okay? So ang mga pastor na naglilingkod na may kasalanan, ito po ay off din. Hindi rin naman po ito nais ng Panginoon. Okay? So nakakalungkot lang nung nababasa ko 'yon. So nagbalik sa akin itong kwento ni Elisha at ni Gehazi. So si Gehazi gusto niya na laging may pabayad ang ministry. Okay? Kaya hindi niya natanggap ang kapangyarihan ng Diyos at ang himala ng Panginoon. Okay? Hindi siya ang nag-move up na maging susunod na Eliseo. Okay? Dahil sa kanyang pansariling desire. Okay? The power of God and the miracles of God
are actually at God's expense. Hindi sa ibabayad mo sa Kanya, hindi sa ibabayad ni Naaman, kaya ang Panginoon ay pinagaling siya. Hindi. Kundi, ito ay dahil sa biyaya ng Panginoon sa Kanya. At para maipakita sa lahat ng bansa na siya ang tunay na Diyos. Okay? So because of the desire of Gehazi na alinsuway, na hindi ayon sa Diyos dahil sa kanyang desire na ito, he got shortlisted. Ganon din po sa atin. Kapag tayo po ay merong desire na pansarili at iyon yung sinusunod natin, we will get shortlisted. Imbes na candidates tayong lahat patungo sa eternal life, patungo sa langit, baka, oops, shortlisted ka, dyan ka lang muna. Dyan ka lang muna sa gitna. Okay? Di ba tatagpuin tayo sa gitna, pero hindi ka kasama. Okay, shortlisted ka kasi ikaw ay merong sinusunod mo ang pansarili mong desire. Okay? So, ano po tayo? Umayon tayo dun sa desire ng ating Panginoon. Okay? So, pag inuna natin ang desire ng Lord, alam niyo po, babaguhin niya din ang puso natin para yung will natin ay ang will niya. Ang kalooban natin ay ang kalooban niya. Di po ba? Basta unahin natin ang Panginoon, unahin natin na hanapin ang kaluwalhatian ng Diyos, di ba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Okay? And all the things that we want, they will be added unto us and according to His will. Okay? So, pangalawa po na makikita natin dito ay 'di ba nung si Gehazi ay dala-dala niya na yung mga galing kay Naaman. Okay? Nagkaroon siya ng deception. Dahil meron siyang gustong mangyari because he wanted something, what did he do? He lied. Nagsinungaling siya. Okay, una pa lang, pagpunta niya dun kay Naaman, sabi niya, may pinapasabi si Eliseo, 'di ba? Meron daw wala naman talaga. Meron daw dalawang naghihirap na propeta na lumapit. Wala naman. So dahil meron siyang gustong mangyari, dahil meron siyang gusto, meron siyang sariling desire, ayan, na-lead siya patungo sa deception. So dahil sa desire, na-lead ito sa deception. Okay? Siya ay nagsinungaling. And even to the point, pagdating niya doon kay Eliseo, di ba? Tinanong siya ni Eliseo, saan ka galing? Hindi po ako umalis. Hindi po ako umalis, master. Okay? Ay, naku, sinungaling ka, Gehazi. Magkaketong ka. Ayan. So, nagsinungaling si Gehazi kay Eliseo kasi meron siyang pansariling desire. He was led to deception. Ganyan yan eh. Kapag tayo ay mayroong pansariling desire at hindi ito ang kalooban ng Panginoon at kukunin natin ito sa sarili nating paraan, alam nyo, mauuwi tayo sa deception. Hindi lang sa deception sa sarili natin. Minsan kasi dadayain natin yung sarili natin na, ay, kalooban to ng Diyos. Sige, okay lang yan. Kalooban to ng Panginoon. Minsan sasabihin pa natin, kapag nangyari, pag nakuha natin, kalooban ng Diyos. Pero una't-una, alam natin na hindi ito kalooban ng Diyos. Tipong ganun. At ganun din, yung ibang tao nadadaya na rin natin, nadidisip na rin natin, nagsisinungaling na rin tayo sa ibang tao kasi gusto nating merong makuha. Okay, meron tayong gustong mangyari, kaya pagsisinungalingan natin yung ibang tao. Pero tandaan po natin, hindi natin kayang pagsinungalingan ang Panginoon. Okay, so do not ever deceive God because lahat ng mga deceptions ay alam ng Panginoon, and in the right moment, in the time of the Lord, i-reveal ng Diyos ang mga deception, ng mga pagkukunwari natin. Okay? At i-reveal niya at mapapahiya tayo kung tayo ay nandaraya. Okay? So, sa ginawang ito ni Gehazi, because of that deception, he was shortlisted. Hindi siya napili. Sayang ang mga pagpapala na para sa kanya. Hindi niya natanggap kasi siya ay nandaya. Siya ay nag-deceive. Okay? So, diniceive niya, even yung sarili niya, diniceive niya. Sabi niya sa di ba, kung napansin natin, habang ang Diyos ay nabubuhay, ginamit niya pa yung pangalan ng Panginoon para sa deception. Pero alam niya naman na ito ay pandaraya. Okay? So, wag nating gawin yun.
Okay, pangatlo na gusto ko pong makita natin ay yung direction. Direction ni Gehazi. Okay, una po, yung desire. Pangalawa, yung deception. Pangatlo, yung direction. Direction niya na hindi din ayon sa Panginoon. Kaya, he got shortlisted. Okay? Dahil iba yung kanyang direction. The direction of Gehazi was not the way he should be taking. Okay, tingnan po natin. Si Eliseo, ang master, ay nag-stay na siya doon sa Samaria, doon sa kinalalagyan niya, di ba? Doon sa lugar niya. And that is actually the plan. Si Gehazi ay ganun din dapat mag-stay siya roon. Pero, nag-iba siya ng direksyon. Okay? Nag-iba ng direksyon. Pumunta siya sa daan na tinahak ni Naaman. Okay? Sinundan niya si Naaman. Kasi meron siyang gustong mangyari. Kasi meron siyang pansariling desire. Okay? Kaya nag-iba siya ng direksyon. Hindi niya sinunod yung direksyon sana. Okay? Yung direksyon sana na gusto ng Panginoon. Okay? Gehazi's action was, Gehazi's direction was from him alone, hindi sa Panginoon. Gehazi's action was directed by himself. Okay? Directed by himself. Tandaan po natin yan. Dapat ang buhay natin ay directed by him alone. Okay? Parang sa mga pelikula, parang tayo yung mga actors and actresses, mga poging aktor, at kayo ay mga magagandang actresses, di ba? Dapat ang pelikula ay directed by God. So lahat ng gagawin natin ay directed by Him. Kung ano yung ipapagawa sa atin ng direktor. Pero kung tayo ang magdadirect ng sarili natin, wala. Kasi hindi naman natin malalaman kung ano yung tapos ng kwento. Pero yung director, he already had in mind kung ano ang tapos ng kwento, ng movie, ng isang pelikula. Di ba? So, kung alam niya yung tapos, alam niya rin yung direksyon na dapat nating puntahan patungo dun sa magandang pagtatapos. Okay, so, we will not realize God's purpose and God's design in our life if we are not directed by God Himself. Maganda ang plano ng Panginoon sa buhay natin, pero nasisira dahil sa atin. Dahil tayo rin mismo ang sumisira sa direksyon ng Panginoon sa atin. So mga kapatid, yun po. Let us realize na ang magandang kwento natin ay nasa Panginoon. Hindi nasa ating mga kamay. Tandaan po natin yan. Wala sa kamay mo. Okay? Wala sa kamay mo ang ganda ng direksyon. Kahit na sabihin pa ng mundo, ng lahat ng tao na yan, nasa kamay natin ang ganda ng buhay natin, hindi eh. Okay? Dapat yung mga desisyon natin sa buhay, dapat ay isulit muna natin sa Panginoon. Kasi siya talaga ang magdadirect ng buhay natin patungo sa maganda nitong katapusan. Kasi kahit na anong iniisip mo na magandang, mga pagpaplano na magaganda, okay? Kahit kumuha ka pa ng pattern ng plano sa ibang mga tao na mga successful, actually, baka hindi rin effective sa'yo. Ang pinaka-effective ay papunta doon sa may success ay kapag ang Diyos ang may hawak ng buhay natin, ng mga actions and directions natin. Okay? So, si Gehazi, again, he was shortlisted because of his own desire, because of the deception that he had, because of his lying, and because of his own direction sa kanyang buhay. Kaya mga kapatid, tayo po nawa ay hindi maging shortlisted. Nawa po ay magpatuloy tayo sa ganda ng kwento ng ating buhay at tanggapin natin ang pagpapala mula sa Diyos kasi pipiliin niya tayo. Okay? We will be selected to be in His kingdom. We will not be shortlisted kapag tayo ay sumunod at sumunod at sumunod sa Kanya. Okay, so God bless everyone at nawa po ay may natutunan tayo at napulot ngayong araw na ito. Of course. Okay. Siyempre naman, Pastor. Shortlisted. Pagka marami kang, pagka may sablay, shortlisted ka. Shortlisted. Ganon sa interview, di ba? Pagka medyo sablay ang sosyunga-syunga yung sagot mo.
Patay ka. Shortlisted ka. Oo, yung di ba pag Kaya gawin natin yung best ano po. Oo. Best natin. Kaya, kailangan ano ka, maganda yung forma mo. Ayan. Presko. Ayan. Amoy mabango. Ayan. Amoy mabango. Amoy bagong paligo. Ayan. Tapos haharap ka doon sa nag-i-interview sa'yo. O, di ba? Pagka ang dating mo presko, mabango, planchado ang damit mo, ayun. Pasok ka. Pasok ka na. Di ba? Pero pag nakitang, pag sumagot ka na sablay, patay ka. At saka alam ng nag-i-interview na ang sinasagot mo nambobola ka lang. True. Di ba? Ganyan din ang si Lord. Hindi natin pwedeng lokohin ng Diyos dahil nakikita niya yung lahat. Bilang isang direktor ng buhay natin, alam niya yung umpisa at katapusan ng istorya ng buhay natin. Kaya wala tayong may tatago sa kanya, kundi might sabihin na lang natin ang totoo. Hindi na kinakailangan pang magkaila pa sa kanya. Dahil lalo lang mapapasama yung ating lalo lang mapupunta sa pinaka shortlisted pa. Biro mo sa kahuling-hulihan ka pa. Nako, ang hirap ng ganun. Sayang nga po Actually, sayang talaga yung ni Gehazi, yung direction sana ni Gehazi. Siya yung susunod Kasi siya ang pinangalanan na pinangalanan na servant Kaso, sayang. Iba intention niya kasi. Kaya pag yung motibo mo talaga iba, nako. Failed. So yung mga ganyang nangyari kay Gehazi, so sa panahon ngayon, Pastor, maraming ganyan. Marami. Ay, marami. Ayoko na lang mag-talk. Marami yan. Ayan. Sabi nga po, hindi lahat ng pastor ay mapupunta. Pero nabanggit mo kanina, Pastor Yuji, yung mga nagpapabayad, na mga pastor. Tama sinabi mo. Ako isang ayon doon na ang salita ng Diyos ay libre. Ibinigay niya ito, tinuro niya ng libre sa mga disciples niya. So therefore, hindi dapat tumatanggap ng bayad ang isang pastor. Ang dapat, yung okay lang yung love gift. That's okay, biblical yan, tama. Ako isang ayon dyan. Ang kaso may mga ibang ministry na gumagawa ng pera-pera. Yung bang, kayo, magbigay kayo ng ganitong halaga. O para itong kikitain natin, itong malilikom natin, para ibibigay natin sa inyo. Tama ba yun? Ganun. Kaya nga po ang hirap, pero ang hirap po kasi talagang i-identify nung motibo ng isang tao. Halimbawa may mga ganyang ministry. Ang hirap i-identify ng motive Pero yun nga po, para sa akin, sa Diyos ka naman talaga magsusulit Hindi ka man mahuli ng tao. Yun nga pong pastor na yun ay nahuli. Buti na lang. Pero may kung hindi ka man mahuli, sa Panginoon mo yun susulitin. Accountable siya sa Diyos. Yun ang nakakatakot dun yung purpose mo, yung intention mo tama siguro, pero sa nakikita ng iba parang mali. Ibig sabihin may hirap na yung mga tao, hihingian mo pa ng pera, di ba? Sa akin para sa aking opinion lang na naghihirap na yung mga tao, sila pang hihingian mo. Dapat ikaw kung meron kang ikaw nang gumawa ng paraan na ikaw magbigay. Kung wala ka rin, alam naman natin na buhay ng pastor mahirap din talaga. Siguro wag na nating pag-usapan yung tungkol sa mga ganitong klase mga bigay-bigay o yung donasyon. Dahil nakakasama ng imahe ng bilang pangalan ng isang pastor. Pangalawa yung pangalan ng church. Di ba? Yun ang naapektuhan kasi. Meron na kasi akong mga nakita mga pastor church na ganyan na meron silang mga solicitation. At yung nasusulisit nilang pera, hindi nila ginagamit pantulong sa iba, kundi sa kanila lang. Yun ang sad to say. Yan, para sa akin parang hindi magandang tignan 'yon. Lalo na sa isang pastor, yung dapat ang pastor talagang clean. Hindi mo siya, wala namang perpektong tao At ang sa akin lang talaga ay wag mo masisilipan ng bagay na para masira yung reputasyon o yung, kasi baka ma-stumble ka
Baka Istanbul. Ma-Istanbul ka, di ba? Ayaw mo Ministry din po kasi yun. Oo. Ministry din po kasi ng pastor yan at ng church na hindi sila maging katisuran sa mga tao. Lalo na yung mga bago. Kasi hindi nila pa masyadong maintindihan yan Bagong Christian. Yun ang nakakatakot. If I were a pastor, at nangangailangan ako ng tulong, at I will make sure na yung especially financial, siguro magsusulisit ako sa ibang tao pero ipapakita ko sa tao na transparent kung saan ito napupunta. Well liquidated dapat. Oo, kasi pag nakita ng tao, may bagong bahay, may bagong kotse, may bagong damit, may bagong... Hindi ba parang, kahit hindi naman galing doon, para bang isipin ng tao na, ano ito, corrupt na pastor to? Hindi ba? So, nagkakasala tuloy sa isip yung tao na dahil sa nagre-reflect kasi ang alam nila ang pastor, ang buhay hindi naman lahat ng pastor. May pastor din naman talagang mayayaman din talaga sila, may mga kaya din sila. And may mga negosyo, tsaka nag-start sila na magpastor, mayaman na sila. Mayaman na talaga sila. At saka itong mga pastor ito sila pa mismo ang nagbibigay. Pero hindi natin nilalahat. Lamang nagkakaroon ng effect ito sa isip ng mga tao. Yun lang ang dapat nating iwasan na it should have a transparent na nakikita ng tao, black and white dapat. Ito po yung ating na-koleksyon tong araw na ito. Ito ay mapupunta sa ganito. Ipakita natin kung saan napunta lahat ito, itong listahan. Boom, clear, di ba? Pero kapag pambili ng Raptor, pambili ng BMW, iba na yan. Ibang usapan yan, di ba? So, may question na po kasi sa motibo. Yan, yun lang sa akin ang iniiwasan natin, yung masasabi, mapupunan ng mga tao. Okay lang yung ikaw siguro ang magbibigay. Yung isang pastor, kung may kaya ka ibigay, di bigay mo. Pero kasi ang Panginoon siya nagpo-provide. Di ba? Siya nagbibigay. Hindi naman lahat ng pastor na gaya ng sabi ko, kaya naman magbigay. Maraming sa atin, lalo sa isang profession ng isang pastor, talagang nabubuhay lang ito sa nang maibibigay lang ng church sa kanila. Ayan. Actually, maganda po sa natin sa Church of the Nazarene, ang kagandahan ay merong board, merong church board na nag-identify kung magkano po ang ibibigay ng church sa pastor according dun sa kakayanan ng simbahan. Yes, meron. So, kasi rin naman po, kumbaga suklian din po natin yung ministry na ginagawa naman ng pastor. Kasi paano naman ang pastor kung wala naman siyang income? Paano niya bubuhayin yung kanyang pamilya? Totoo. Siyempre, may mga babayaran din naman ng mga pastor, di ba? Tao rin naman nangangailangan din sila ng gastusin, mga bibilihin. So, it's just normal. Kaya lang, siyempre, dahil sa kaliitan ng kanilang kinikita, siyempre, ay kulang talaga. Kulang lang talaga. Yan. May tanong dito, Pastor. Is it true that man is basically good? Is it true? That man is basically good. Good. Actually, ako po naniniwala kasi sabi nga ni Thomas Aquinas, kung kilala niyo po si Santo Tomas de Aquino, ang bawat tao ay intrinsically siya ay mabuti. Okay. Pero ako rin naniniwala na meron din pong because of sinful nature, meron pa rin pong bahid. Pero hindi pa rin po matatanggal yung kabutihan ng tao kasi tayo ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos . So tayo ay may buti pa rin. Na nga lang, na mantsahan nga lang dahil sa kasalanan, sa sinful nature. Yun po. So intrinsically, man is good. Okay. So, yun, nadadala lang tayo minsan sa galaw ng mundo. Yung mga nakikita, yung mga kung ano influensya ng mundo. Ayun. So, nagbabago ang ugali ng isang tao. Ayun. Pero, na hindi na umaayon sa Panginoon. Yeah. Kaya nga totoo yung sinasabi nila, there is always soft spot in man's heart. Andun pa rin, di ba? Andun pa rin. So,
I guess, tama, Pastor. Ayan. Grabe. Hello, asan na yung anak mong kahawig na kahawig mo, Pastor? Ay. Carbon copy mo raw siya. Kaya, pala, buti nga meron eh. Kasi yung isa, wala eh. Dalawa yan, dalawa. Ang lalaki na Yung nila. bunso kay Mrs. eh. Ay, ganon. Oo. Ay, may ano daw pala, may Pasabog? Anong pasabog ni Pastora? May pasabog po. Ay. Hindi utot ha. Meron kaming may kumbaga promotion na rin po ng aming prayer journal, yung binibenta ni Pastora. Okay. Magbibigay po ng ng prayer journal. Ilan ba, ma? Oh, wow. Prayer journal. Ginawa ba yan ni Pastora yung Apo. 2 prayer journal. Balita ko naggagawa siya ng mga something na, I don't know, ano ba yung mga print niya? Apo, yung mga ganun-ganun. Natanggap na ba nila, ma? Okay, so magtanong po tayo. Paunahan sige. Pakita mo muna yung tsura ng prayer journal nyo. May sample ba? Ka? Sample. Para ma-intriga yung mga tao. Ayan. Sige, pag May sinabi sample ka ba dyan? Prayer pag journal? sinabi kong now na, dun sila sasagot, ha? May question na. Ano mo na-receive? Ay, ma'am, na-receive niyo na po ba yung prayer journal? Wala, hindi pa kami nakikita ni Pastor sa linggo pa. Okay po. Nagloloko nga si Pastor sabi niya Iniwan ko na yung mga gamit niya. Ay, gamit ko, sabi niya. Andala ko na lang mga pasalubong niyo. Sabi ko naman, it's payback time, Pastor. Ang tao lang yan, ganti-ganti lang. Ganti-ganti lang. Iniwan ko din yung mga gamit ko noon, ganon. Sige po. Maganda po itong prayer journal. Parang ma-encourage ka rin na parang nakakahiya naman kung hindi ko susulatan yung prayer journal. Kaya ma-encourage ka na, sige, mag-journal na nga lang din ako. Wow, maganda yan. Magandang idea yan. Everyday yan, kung anong gusto mong i-journal. Anything. Parang noon, tawag dyan is diary. But sa ating journal naman ngayon. Sa bagong word, journal. Magandang pakinggan pag journal. Actually, yung journal yung ginagamit din po yan nila mga mga theologians natin, si John Wesley, ginamit na po yung journaling ginagawa nila. Opo. Ayun yung kaya meron tayong mga compilation ng mga ginawa nila because of their journaling. Magjo-journal nga ako. Yan po, pwede pong pwede yung pang devotion. Yeah, maganda yon. Anong mga question mo, Pastor? Ilan ang magwawagi? Dalawa lang po. Dalawa lang. Okay. Para sakto sa picture. At gusto kong makausap si Pastora. Yung mga kanyang mga ginagawa. Di ba? Apo. Sige po. Okay. Ano bang tatanong ko dito? Unang tanong, syempre, dapat nakinig kayo. Okay. Okay, unang tanong. Question. Pag magnanaw na po ba kayo? Tapos ikaw titingin dyan nakikita mo ba yung mga nagsasagot, Pastor? Ikaw ang magsasabi kung sinong tama. Yung unang sumagot. Yung unang sumagot, yun ang panalo. Okay. Basta tama. Kung hindi naman tama. Una ko pong makita. Kasi baka po magkaiba tayo ng unang... Hindi, sa inyo na lang, Pastor. Sa iyo na lang. Sa iyo mo na ibase. Sige po. Okay. Sige po. Saang bansa galing sina Aman? Okay, now na! Ayan, go! Saan bansa? Saang bansa? Ay, ako, alam ko yan. Diyan ba sa Middle East? Kaso meron na pala akong journal. Japan? Sa Hello, Kuwait? Sa... Wala pang sumasagot. Russia? Wala pang sumasagot, Pastor, no? Sa... Wala. Baka kumakain sila. Walang alam. Hindi, dyan lang yan. Hindi. Buksan nyo yung Bible. Saan? Sa 2 Kings 5:20-27. Saan bansa galing? Diyan. Research pa sa Google. Saan ba sina Aman? Sa likod ng bahay. Ay, talaga. Walang sumasagot, Ayun, may sumagot na. Lala. Tama ba? Okay. Saan galing?
Sabi, ano? Armenian. May Arami. Okay. Syria. Paano kaya ito? Sino nanalo? May Syria. May Jordan. May Jordan. Mali. Aramean? Sa sagot po kasi ni Sister Lala, Aramean. Aramean po kasi ay tao. Oh, So pwede sana Aram. Oh. Pero ito po ay yung Syria. Oo, Syria po siya. May sumagot ng Ang Syria. ang gamit na term doon ay Syria or Aram. Ang nauna. Okay, so Syria po. Sino nauna sa iyo diyan, Pastor? Bernadette Delphi. Kapatid ni Ramon. Ate ko yun. Hello po. Hello po, Ate Bernadette. Ayan. Yeah, meron kang prayer journal. Ay, that's nice. Ayan. Papadala na lang sa kanila. Paano ba yung paano naman Apo, ano po yan? Isiship po namin. Saan po ba siya? Nabaliches lang yan. Nabaliches lang. Malapit lang pala. Kunin na lang yung address. Ayan. Apo. Nasa Shopee pala to, Lala mo Bisaki. Ano bang pangalan nung ni Pastora sa Shopee? Anong pangalan ng store niya? Ano po? Ano ba siya? Peppa Pig? Shopee checkout. Shopee checkout pwede. Shopee checkout. Opo. Okay, sige po. Kunin na lang po namin ang inyong details. Address. Okay. Okay, next. Next question. Huli na lang. Ayan. Next okay, question. Siguro naman marami yung sasagot nito. Sino? Umiyok pa. Binata na si Pastor, Nagbibinata. Okay. Sino? Okay. Ang na-shortlisted Ayan. Go! na alipin ni Eliseo. Ayan na. Ayan na. Sino ang na-shortlisted? Ayan. Ilagay lang sa ilalim. Kilala ko siya. Okay. Si Rachel Joy. Sister Rachel Joy Bonete. Ayan. Congratulations po. Gehazi. Yan, ang sagot ay si Gehazi. Gehazi. Basta nakikinig, alam agad ang sagot. Oo, nagte-take note yan si ano. Oo, masipag mag-take note. Parang secretary. Mamaya meron ng dyan sa tagapakinig. Meron ng summary. Meron talaga, Pastor. Naglalagay siya. Oo. Hindi lang siya, meron din naman iba. Masipag. Ayan. Okay. Congratulations. Bahala na po si Pastora Lenny. Okay. Kukontakin po kayo. Yeah. Ay, yung mga nanalo po. Okay. At again, siyempre mag-pray muna si Pastor. Ay, mag-pray ka muna. Closing prayer mo muna, Pastor. Sige po. Okay, so tayo po ay manalangin. Magpasalamat sa Panginoon sa napakagandang ginawa niya ngayong araw na ito. Hallelujah. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, tunay nga po na napakabuti mo sa aming buhay. Maraming salamat po sa mga paalala, Panginoon. Salamat sapagkat ikaw ang nagli-lead sa amin, nagdadirect ng aming buhay. Alam mo, O Diyos, ang una at huli sa aming kwento. At patuloy nawa, O Diyos, na ikaw ang mag-direct ng buhay na ito. Nawa po matuto kami na yung mga desires namin ay maging naayon sa iyong kalooban. Nawa po ay hindi kami mag-deceive, hindi kami mag-lie because we just want to have something. Nawa po, Panginoon, ay ikaw ang patuloy na maitaas at mapurihan sa aming buhay. Lord, continue to bless iRadio family. Continue to bless Ma'am Shi and Papshi sa kanilang ministry na ito ng libre at walang hinihinging kapalit, Panginoon. Maraming salamat po sa kanilang mga buhay. Purihin ka at dalhin mo kami sa iyong mga plano, sa iyong kapangyarihan, sa iyong tagumpay, Panginoon. Ikaw ang magdala sa amin patungo sa magandang kalalagyan namin, O Diyos. At ikaw po ang maitaas at mapurihan lagi sa aming mga buhay. Purihin ka, dakilain ka. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. God bless everyone. Thank you. Thank you po, Ma'am Shi and Papshi. Sa susunod po ulit. Susunod uli, ha? Thank you po. Maglalaban kayo ni Pastor James ngayon. True. Sige po. God bless po. Bye-bye. Sister Lenny. Bye-bye. Thank God you bless. so much. Alright. Ayan. Yesin ba? Hello. Ayan. Alright. Thank you, Pastor Yudes. Nagpasabog pa si Pastor Yudes. Oo nga. Tignan mo Sister yan. Lenny. May negosyo siya yung mga printing something materials. Maganda. Magandang ano yun, parigalo yun.
Yan ang magandang yung pinamimigay, journals, mga ganyan. May journal din ako diyan, hindi ko naman ginagamit, pero malaki kasi tama, may journal ako. Minsan kasi yung pagbibigay natin o yung mga magandang katulad ng mga gift items na ito, journals, malaking inspirasyon ito pag nababasa ito ng mga tao. Sinusulat mo doon kung ano yung mga nangyari sa'yo sa araw na to, yung mga parang diary. Anything, something like diary. Yung mga blessings, kung ano yung something, anything. Na maaring ito na angkop din sa iyo o yung applicable sa iyo na saka makapagbigay inspirasyon sa iba. Pagdating ng araw babasahin mo in times na malungkot ka ngayon, then babasa mo, that time I was really worshiping the Lord dahil marami kang then you'll do it again. Parang ganun. Yeah. All right. Wow. Ang iRadio po ay hindi nangihingi ng anuman sa inyo. Kami po ang humihingi naman sa inyo ngayon na i-share lang po natin ang ating programa sa iba na para ganun sa ganun yung iba naman ma-bless din sila, no? At sa ating ginagawa sa araw-araw na ito, iba-ibang po mga pastor ang ating naririnig, nakikita na magbibigay ng inspirasyon sa bawat isa na palakasin ang ating spiritual at higit sa lahat yung araw-araw natin buhay na pakipagsapalaran na paano mapapalakas ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Maraming salamat po. Again, please click like and subscribe po ang iRadio sa YouTube channel at supportahan din po natin ang Cross Culture West Covina hosted by Brother Toots and Sister Oy Sarcos. SMG po, susunod na po yan mamaya. Mamaya. Alas 2 yata, alas 2. 11, 12, 1, 2. Tama ba? Tama. 11 2 p.m. dyan. 2 p.m. Again, wala pong iRadio sa Friday, Saturday, and Friday, Saturday. Saturday, Manila yan. Kasi Good Friday and ang Friday namin dito. And Sunday, walang Bible study. Sunday which is Sabado sa kanila. So wala tayo ng Saturday, Friday, Saturday, Sunday. Ayan. Magbabalik na lang tayo next week ng Tuesday. Hindi ito yung susunod sa April. Sa next week na, sa Holy Week. Sa Holy Week pa. Yan. Birthday na ni Papsi, sa Easter Sunday. Wala. Anong wala? Birthday ako. mo lang. Birthday ko lang. Sasabihin lang, magpapasalamat. Wala yung, huwag niyo na ako intindihin. Huwag niyo na ako. Walang... Ano na siya? Ganun na ito na. Paano ba yung ganyan. Ganyan. Ganyan na siya. So what? Milestone. Di ba? Praise God. Di ba? Praise God. Di lalo na ako. Di ba? Mas patindi. Ganyan ako. Ganyan. Century egg na siya. Pero Sabado bukas, we have Pastor James para sa Bible study. At kung meron kayong chance o may time kayo na makapag-join sa atin bukas para sa Bible study, and you're welcome to join with us kung hindi makapag-church yan sa inyo. Okay? We have time to go. Ako po si Ramon Pascua. Karim Pascua. Tandaan po natin, napakaiksi lang ng time natin sa mundong ito. So, lagi tayong magpupuri, magpapasalamat sa Diyos. Ano man ang dumarating na problema sa ating buhay, ano man pagsubok yan, malaki man, maliit yan, kahit ano pa ito, Lord, always thank you pa rin tayo sa Kanya. Kaya, lagi nating pasalamatan ng Diyos. Good night. God bless po sa inyo lahat. Happy Palm Sunday! Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.